marami nagtatanong about your love life mo. Oo, so ano ba, may minamahal ngayon, dinedate si Sandy o relax-relax lang? Siyempre, nakaroon din ako ng boyfriend. Hi guys! Welcome! Pambihira, wala pa akong tinatanong, natatawa na agad ang aking guest. Yes, super! Palagi kong sinasabi na special ang Lucky TV Luis Lessons, pero eto para sa akin, tugatog na to ng special dahil kasama ko one of my oldest friends at isang kaibigan na never naiiyak ko. Ayoko ituloy. Never nagbago kahit ano pa ang kanyang narating. Miss Sandara Park. Hi, Sandy! Finally, thank you. Kasi ABS lang kami, kasi si Sandy, ang daming guesting na ginawa, nag-showtime ka kanina, tas maya-maya mag-I can see kami. So, Sandy, anong meron sa Pinas? Ba't ka nandito ngayon? Nag-guest ako sa concert ng friend ko. His name is Bam Bam from GOT7. Okay. K-pop din siya. Meron siyang concert kagabi sa Araneta. Bakit wala akong mga kaibigan na pinapag-guest ako sa concert nila? Eto, Sandara, Sintonado ka, di ba? Hindi ba? Sandy, tagal na natin din nagkita, lalaitin mo pa ako agad-agad. Pero alam niyo ba si Sandy, di ba tama, nakakarami ka ng vacation sa Pinas na wala kang sinasabihan? Yes. Bakit, ano yung binabalik-balikan mo dito sa Pinas? Siyempre yung mga food, sinigang na hipon, sisig, pinakbet. Sa Korea ba, wala kang nahahanap ng pinaka-authentic na Filipino food doon? Yung mga Filipino community? Meron naman, pero siyempre iba pa rin yung lasa and then malayo sa amin. Pag ikaw ba, pumupunta ka sa mga showbiz events in Korea, in concerts, hinahanap ba nila ako sa'yo? Ha? Parang di ba sinasabi na, hey, Sandy, you're friends with Luis Manzano, can we get his number? Wala bang ganon? Ay, wala. Wala bang ganon? Hindi ako hinahanap. Hindi naman, pero hinahanap pa ni Sandara Park. At yun ang gusto ko. Yun lang, happy na ako. Pag may nag-text na sa akin na, Kuya, tapos ganyan, si Sandy na yun. Ito Sandy, ano ang difference ng showbiz sa Philippines and showbiz sa Korea? Malaki yung difference kasi kanina na-feel ko rin yun sa Showtime. Okay. Parang lahat kulitan, parang walang script. Oo. Tataka ako, bakit wala yung picture ko sa wall, sa labas? Corridor, wala na yung picture. ko. Ganun lang. Pero sa Korea, medyo strict, ganun. Ito, na-experience mo to before, yung love teams ng Pilipinas, di ba? Yes. Ganon din ba sa Korea? Ganon ka-intense ang mga fandom ng mga love teams? Ay, unang-una, walang love team sa Korea. Oo. So, they don't understand kung bakit sila naka-holding hands, bakit sila laging kasama. So, when I explain them about love team, super interested sila. Sabi nila, wow! Is that possible? You know, it's really interesting. Na yung culture ng ganon, di ba? Na talagang kailangan kayo magkasama, kailangan kayo magkatuluyan, even Yeah. off-cam. And I guess one thing sa Korea na nagugustuhan ko rin when I see the shows, each project, iba yung mga partner nila. Yes. Ganun Kaya, I was really surprised din nung first project ko dito. Oo. Diba, ka-love team ko si Hero. Hiro-san, malakas And yung then, Hiro-san. Next project, kasama rin kami. Oo. Sa commercial, kasama kami. Sa mall show, kasama kami. So parang sabi ko, what is this? Dapat kasama kami lagi. Pero hindi ko alam, ganun pala yung culture dito. Baka kasi may makakita sa atin. Okay. Sige, good night. Di ba, syempre sa Pilipinas, everyone knows Sandara Park. You were the biggest name. And to some degree, you still are. Na kahit ang tagal mo nang wala dito, hindi nawawala si Sandara Park. Do you know K-pop? No, you don't know? Okay. Thank you. Do you know Sandara Bak? Do you know Sandara Bak? No? Oh, you know Sandara Bak. Oh, she's our friend. Have a good day. Tapos, when you made a sudden move to showbiz ng Korea, Yes. kamusta yung adjustment mo dun? I started from the trainee again. Oo. So, hindi ako Sandara Park din sa Korea. Nung una, isa lang akong trainee. At walang pera, walang food, gutom ako, walang nakikilala sa akin. Lagi ako nasa practice room. Sabi ko nga, Sandara Park ka dito. You have your endorsements. Yes. Yung talent fee mo was a blessing. Yeah. Tapos doon, kumbaga, nagsimula ka ulit ng ano. From the scratch. Dumating ka ba sa point na balik na lang ako ng Pinas? At least doon, medyo na-establish ko na yung name ko. That time, hindi kasi I was young and I had dreamed to be a Korean star. So,
okay naman. Pero ngayon parang I regret na umalis ako. Okay, seryoso, Kasi may feeling konti. ko mas mayaman kayo, sa totoo lang. Hindi naman. Ganun kasi sa Korea, di ba, sa isang grupo, hati-hati kami ng payment Yes. with the company, with the members. So, hindi kami ganun. Ay, Sandy, di mo ako kilala. Ako ang TF ko, binibigay ko sa mga kagrupo ko. Sino ka grupo mo? Wala, ako lang. Binibigay ko lang. Hindi, mga medyo hindi nakakaalam pa. Si Sandy, bago niyo nakilala bilang Sandara Park 21, nagsimula lahat sa Star Circle Quest, di ba? Yes. Patunayan mo, kaya mo maging magaling na artista. Luis, bakit mo na nagawa ito sa akin? Pinagpalit mo ako kay Jody. Ibibili pa kita sana house and lots kung manalo ako sa contest na to. Hindi mo lang ako ipinagpalit sa makandang yan. Bakit? Pangit ba ako? Maganda rin naman ako ah. High school pa ako noon. High school ka pa noon. Sino nagsabi sa inyo na sumali ng Star Circle Quest? Hi, meron ako isang classmate na sabi niya, do you want to go with me to ABS-CBN? There's a Audition. Yeah, TV show. Sabi ko, okay, I'll just go and watch. Kasi dream ko rin to be a singer. Okay. So, sabi ko, I don't know how to speak Tagalog, so I will just go and watch you auditioning. And then, biglang sumama ako. And then may camera test, di ba? Oo. Sabi niya, one by one. Pumasok ako. Sabi nila, wait, can you smile? Smile. Paano yung smile na yun? 1, 2, 3, smile! Very awkward pa ako. Oo, Very oo. awkward. Can you say hi? Hi. Mga ganun-ganun. And then, pumasok ako sa next round. Hanggang sa grand finals. So, Di ba, ganun nangyari. Parang dream lang. Ang sarap na nakikita ko kay Sandy, both sa Pinas and sa Korea, is you are meant to be a star. Parang ganun. Di, Oo, di ba? yun. Kasi yun yung nakikita ko dito, hindi naman talaga siya yung may gustong mag-audition. Sinama ka lang and you Yes. became one of the biggest stars. Sa Korea, sabi mo nga, may pangalan ka na sa Pinas, nagsimula ka sa baba ulit, sa Yes. Korea, and yet, you became Sandara Park din, di ba? Very lucky ako. Kamusta na ang 21? 21, okay naman yung friendship namin. Pero as a group, hindi ko pa alam what's gonna happen in the future. Pero we're doing well. Kasi ako rin, meron akong sariling album for the first time. I just released last July. Sandara, meron kang number ko, di ba? Nagkaka-text tayo, nagkakamustahan tayo. Ni isang text, wala akong nakuha na, Kuya, can you be in my album? Can you do at least 22 songs in my album? Oo nga! Dapat punta ako dito kasi when we were doing a meeting for my music video, sabi ng company ko, shall we cast Luis Manzano? Kasi, di ba? Oh, Doon tayo nag-start. So, we wanted to shoot sa Araneta Coliseum with you and Ate Jody. oh. And sabihin mo, Sandara Park! And then, simula yung new song ko. Yun yung gusto namin. Pero hindi kami nakapunta dito. Ano yung best memory mo ng Star Circle Quest? Kasi si Sandy, may isang episode doon na grabe, nag-breakdown ka, di ba? Na medyo na-criticize ka Yes. ng mga judges. Best and sabihin natin na most challenging moment mo sa Star Circle Quest? Challenging moment ko nung pinapagalitan ako nila, Tito Boy. Direk Loren, Yeah. Miss Gloria. Yes. Wala daw akong talent. Bumili daw ako ng boto. Wala akong alam. Wala akong pera ng time na yun. So parang, ano sinasabi nila? And di ba, hindi pa ako marunong magtagalog ng Yes. time na yun. So, yun yung time na sinasabi ko lagi sa camera, I want to go home. Gumagano. Pero seryoso ko nun, hindi lang yun yung basta-basta nag-event. Kumbaga, there was a point sa Star Circle Quest na gusto mo na talaga umuwi. Actually, all the time. Kasi sa lahat ng episode, parang ako yung Last. last one, and parang no one thinks na magaling ako, marunong akong kumarte or kumanta, may hosting pa. Naalala ko yun eh. Best moment mo naman. Best moment yung, syempre, yung finals namin, na kumanta ako ng spaghetti ba yun? Spaghetti pa, mga ganun. And lahat ng crowd na nasa Araneta, they were cheering for me. When you went back to Korea, sabi mo nga nag-training ka ulit, di ba? They had no idea about your history here. Yes. Wala. So, kahit pa paano, nung nalaman nila, kasi dumating ka lang, hi, I'm Sandara Park. Yes.
Nung nalaman nila na big name ka pala sa Philippines, ano sabi nila? Actually, meron akong documentary TV show sa Korea. Oo. They came here noong 2004. So, they follow me for 1 month. Oo. Sinut nila lahat ng ginagawa ko. So, marami namang nanood ng TV show na yun, pero they didn't feel, di ba? Yes. They just watched that through TV, so hindi nila alam, hindi nila na-feel. Pero nung sumama sila sa akin dito, that's the time na sinabi nila, wow, you should come back. So yun yung naging ending nun. May nakita ako na isang interview mo na sabi sa lahat ng projects na nagawa mo, hindi ka nakapag-ipon. Oo. Kasi nagastos ako. Saan ka magastos? Sa fashion, sa clothes, sa shoes, Okay. lahat. Paano ka nagka-realization na, ay, teka lang, parang wala akong investment sa... Lately, kasi lahat ng friends ko, dito rin, di ba, yung mga Kasabay mo ko, dati. Kasabay ko, meron silang swimming pool sa bahay. Meron silang sariling bahay, building, cars, maraming silang cars. Pero wala akong interest sa mga house or lupa, sa cars. Ang interest ko lang sa fashion. Fashion. Oh, malay mo, di ba, when things are different, na pag kunwarin, you take a step back bilang performer, makasimula ka ng bagong Sandara Park sa mundo naman ng fashion. Yes. At malay mo, yun din talaga, di ba, ang calling mo. Yeah, so marami naman din na nag-appreciate sa akin. And when I went to Paris Fashion Week, marami rin nag-invite sa akin. So, Ano, nakikita ko, nakikita ko yung post wala mo. na akong pera. Hindi, alam mo pa minsan, mas madaling maging masaya nang may pera. Pero minsan, pwede ka maging masaya na kahit wala ka masyadong pera. Di ba? Kaya mong mahanap yung sariling fulfillment mo. Yes, kasi ginawa ko yung mga gusto ko. Na shopping. Alam mo, pa nagpo-post ako about you, marami nagtatanong about yung love life mo. Oo. So, ano ba? May minamahal ngayon? Dinedate si Sandy? O relax lang? Siyempre, di ba, after 20 years, umalis ako ng mga 2007, it's almost 20 years, and I never revealed about my love. Oo nga. Yun nga eh. Kasi gusto ko private lang. Okay. Siyempre, nakaroon din ako ng boyfriend. Okay. Ba't sa akin kahit di mo kunento, kahit on a personal level? Kasi baka sabihin mo sa YouTube mo. Wow! Sandy, ito kwento ko tungkol kay Sandy. Ito, bigla ko lang naalala. One time, nung nandito pa si Sandy, nung may restaurant pa dito sa ABS, sabi niya, Kuya Luis, kain tayo doon sa restaurant. Sabi ko, sige. So, nag-aantay ako, alas 6. Sabi ni Sandy, papunta na ako, kuya. Medyo matagal na ako nag-aantay. After mga 45 minutes, sabi niya, Kuya Luis, nagkamali ako ng liko sa C5. Sabi niya, nagkamali ako ng liko. Sorry, madedelay ako ng isa pang oras. Sabi ko, okay, love naman kita. So, nag-aantay na naman ako 1 oras. After pa 1 hour, nag-text na naman siya, Kuya Luis, napaliko na naman ako. kung ano. Yung walang ways. And then ako nag-drive. Sabi ko, Sandy, bahala ka na sa buhay mo. Uuwi na ako, bahala ka. So, yun yung tinatanong ko, mas prefer mo, you keep a few things to yourself. Mas na-enjoy mo yung privacy na ganun. Yes, kasi, di ba, when I reveal my love life, lahat tayo, di ba, we can date, we can break up, pero, nako, kung malaman ng mga tao, they will talk about it forever. And I think it's even harder kasi for stars in Korea, pinag-uusapan yan on a global scale. Yes. 'Di ba? Dito sa Pilipinas kasi kung may mangyari man, kumbaga nasa Pinas lang yan, konting Sa TFC. tabloid lang. Tabloid, 'di ba? Pero pagka nangyari mga breakup sa Korea, talagang pinag-uusapan ng buong mundo, kahit mga ibang planets pinag-uusapan yan. Ano pa ang gusto mong marating, Sandy? Ito yung first album ko after 21's disbandment. So parang I really wanted to be on stage again as a singer. Kasi before, acting lang ako and then nag-hosting lang ako. Siyempre, I was happy pero iba pa rin yung happiness ko sa stage. Tama. So parang ngayon pa lang ako nag-start ulit. So last night, nagkaroon ako ng bagong dream. Oh, Kasi before, ang dream ko lang ay to release my own album. Okay. Pero ngayon, ang dream ko is to have a tour. Parang Uy. world tour. Uy. Pero hindi naman dun sa mga arena level. Kahit yung maliit na venue, gusto ko mag-tour again. Kasi may mga fans pa rin ako all over the world. hindi ka naman may mga fans pa. May mga fans ka talaga all over the world. Is it in the future na bumalik ka sa Pinas, mag-show ka dito kahit let's say like a very fast teleserye or like for example a game show, mga ganyan?
Siyempre gusto ko. Kasi last show ko sa ABS-CBN yung Pinoy Boy Band Super. Ay, oo. Yes, yes, yes. And then after that, parang na-homesick talaga ako. Kasi nung time na yon, bumabalik ako every weekend. I know, Once a I week. heard, Yeah, so I was so happy. Pero after the last show, parang I was really sad. Kasi when I was going back to Korea, iniisip ko, kailan kaya ako babalik ulit? At least we know na kahit nasa ibang bansa si Sandy, ang pagmamahal niya sa atin is within arm's reach, diba? So yun ang Sandy, I just wanted to catch up with you. And Yes. thank you very much. Ako bilang isang kuya na nakita ko yung first day mo sa showbiz, you know, I want to say na I'm proud of you. Not simply because of your achievements, because dahil hindi ka nagbago. Bihira yun sa industriya, yung marami kang marating na hindi ka magbabago, na kung ano yung kabaitan mo dati, yun pa rin yun. Anong gusto mong sabihin sa lahat ng fans mo? I'm really touched kasi after 20 years, nandito pa rin kayo. And pupunta ako sa market, kahit yung mga lola, lolo, kilala nila ako. Sandara! Sandara! And nakikita ng mga management ko from Korea, they said, wow, you're really loved in the Philippines. So, proud na proud ako. Mahal na mahal ko kayong lahat. Gusto ko maka-movie dito. Uy! Okay, narinig niyo si Luis Desan sa last na lang bago tayo umalis. Kahit umupo ka lang dyan, mag-audition ako sa'yo para maging isang K-pop star. Okay. Ayan, sabihin mo lang kung okay ba yung mga galaw ko, ha? Parang Pinoy boy band, di ba? Pero ito talagang K-pop ang laban ko. Smooth like butter, like an angel under... Asado ka sa comedian! Smooth like butter, like an angel under... I'm 41. Oh, okay ba sa'yo? Okay na okay, yan sa akin. Pero hindi ko alam sa... Sandy, thank you very much. Thank you, ang cute ng baby. Thank you. You're the best, Sandy. Thank you for being here sa Lucky TV Luis Listens. Bye-bye!